Hi mga B! Welcome to dagat! At ngayon maghanap tayo ng maraming bulalo. So yung ganyang shell ay tinatawag nilang bulalo dito sa Batang-Batang. At madali itong makita sa ilalim ng mga bato. Actually dito sa areang ito yung may pinakamaraming bulalo na napuntahan ko. Kaya naman after nating hanapin ang mga ito ay iluluto din natin ito mamaya sa ating hapunan. Ito naman ang tawag naman nila ay baboy-babuyan. At madalas natin itong nakikita sa mga display or sa mga design sa landscaping. Actually kinuha ko yan kasi akala ko masarap kainin. Pero nung naluto ko na siya, di ako masyadong nag-enjoy. At yun na nga, ipagpapatuloy pa natin ang pagkuha ng mga malalaking bulalo kagaya nito. Oh, diba? Ang laki. Ito naman yung parang triangle. Hindi ko alam talaga kung anong pangalan yan. Pero ganyan siya makikita. Yan. So, yan yung kanyang itsura. At ito yung kanyang laman. Yan! May nakita ulit tayo. Yeah! Oh, dami na. At siya na nga, nire-ready na natin ang ating panluto. Unahin natin ang luya. Fast forward na natin dito kasi nga marami pa tayong gagawin after nito. Sadyang hirap pala balatan ng luya. Ano po? At natapos ko rin. So ito lahat na nakuha natin na bulalo from Batang-Batang. Ngayon naman ay handa natin ang tanglad. Alam nyo, bata pa lang ako, pinagagawa na ako nito. Pero hanggang ngayon, parang hindi ko pa rin talaga ma-perfect. Basta mahalaga, maikot-ikot ko siya. Tapos go, lagay na kaagad doon sa ating iluluto. At ayan, tapos na. Isunod naman natin i-prepare ang sibuyas. O diba, kunwari chef tayo for today's video. At ito ang ating key ingredients. Ang luya ay ating hihiwa-hiwain. Kasi tapos na yung ating sibuyas. And done! Panahon na para iluto ang ating ginisang bulalo. Siyempre, sisindahan na natin ang ating gasol. Tapos yan, nakasalang na ang ating kawali. Hintayin natin uminit, lagyan ng mantika, tapos isalang ang luya. Pag medyo brown na, ilagay na ang ating sibuyas. Wala tayong nilagay dyan na bawang kasi hindi kami nakabili. Pero okay lang yan kasi ang mahalaga andyan yung ating luya at saka yung sibuyas. Kaya go, go, go. Kapag mabango na yung amoy, syempre ilalagay na natin ang ating shells. O itong bulalo na ito, nilinisan natin ito before nating isinalang kasi marami siyang lumot. Kaya kailangan nating i-brush. Medyo mapagod lang, halos ang oras akong nag-brush yan. Then make sure na hindi malilimutan ang tanglad para yan din yung magpapatanggal ng langsa sa ating niluluto. Bagong kuha tong malunggay kaya himayin na. Then kapag kumukulo na, lagyan na natin ng asin o pampalasa. Hindi na ako naglagay ng magic sarap or any seasonings kasi hindi namin kasundo yung ganon. At yan, meron na tayong sample na natanggalan ng mata. Is either tatanggalin mo yan or kusang matatanggal, then sungkitin mo ng perdible na malinis. Yung hindi pa gamit biha. At yan na nga, nilagay na natin ang ating malunggay. Hindi natin kailangan pakuluin ng bongga yung malunggay kasi kapag nilagyan mo na sa baw, automatic maluluto na yan siya. So after nito ay hahanguin na natin ang ating niluluto. And this is the finished product! Siyempre hindi mawawala ang pagtikim. Ayan yung laman niya mga B. Yan, gagamitan natin ng perdible. Medyo napaso lang tayo dyan. Ito ay hindi pa nagagamit, bagong bili. So, yan yung pangsungkit natin sa laman para mahila natin. Yon, yan ang nilalaman niya sa loob. O, diba? Mukha lang nakakadiri pero masarap yan, B. Oh. Masarap yung shells at saka fresh na fresh yan. Kaya ganyan yung aking itsura. Naisip ko niyan kung pwede ba bang umisa ulit. Grabe, ang sarap talaga. Talaga napapatango-tango na lang ako. Try nyo na rin.